Bahagi ng plataporma ni Jesus ay magbuo ng mga alagad na magiging kasama-sama niya upang sila'y turuan at isugos sa misyon. At ito nga humirang siya at nagsugo ng 72 na mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita, magpagaling ng mga may sakit, at gawin ang naaayon sa plataporma ng Panginoon sa misyon. Pero sa pagsusugong ito, mga kapatid, dahil sinasabi ng Panginoon, napakaraming aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Kinakailangan na marami sanang mga manggagawa. At sa kabila nito, may mahalaga siyang bilin. Sinabi niya na sinusugo ho kayo bilang mga kordero, lambs, sa gitna ng mga asong gubat. Ito'y una paalaala ni Jesus na kailanman ay hindi kayo pwedeng gumamit ng karahasan kung may mga taong magiging marahas sa inyo sa pagsasakatuparan ninyo ng misyon. At hanggang ngayon, mga kapatid, mula noon, mahigit ng 2,000 taon ang nakararaan, ang ating simbahan at ang Kristyanismo sa buong mundo ay hindi gumagamit ng dahas upang isulong nito ang interes ng mabuting balita at ang kalooban ng Diyos, dahil ito lamang ang magpapatutuo at magpapatigil sa karahasan, dahil naniniwala tayo na posible na kapag gumamit tayo ng mahinahong pamamaraan, apayapang pamamaraan all the time, yung mga taong mararahas ay magkaroon ng pagkakataon na makakita ng totoong Kristiyano at sila rin ay magbago. Dahil marami naman ang ganyang mga pangyayari. Halimbawa, ang Santo Papang si Pope John Paul II, Saint Pope John Paul II, yung taong bumaril sa kanya na nabilanggo ng matagal na panahon, ay nagkaroon din ng conversion dahil hindi naging marahas ang Santo Papa. Dinalaw niya pa nga sa kulungan yung bumaril sa kanya, at dahil dito ito'y naging daan ng kanyang pagbabalik loob sa Diyos. Kaya malaki ang posibilidad na ang non-violence bilang instrumento na makakristyano ay napakahalagang daan, dahil tayo ay dapat maging mga kordero. Ang kordero kasi mabait, mahinahon, mapayapa, hindi siya mareklamong tao. Tahimik lamang siya. Kapag siya'y nasasaktan, umiiyak lamang siya. Hindi siya umiimik kahit siya'y pinapatay niya na. Yan ang naging kapalaran, mga kapatid, ng mga kordero, ng mga misyonero, na kahit sila'y pinapatay na, hindi naman sila lumalaban. Tulad ni San Lorenzo Ruiz, ibinitin pa siyang patiwarik, pero hindi siya lumaban sa kanyang mga taga-usig. Ganyan ang paninindigan ng isang Kristiyano. At tayo sa ating panahon, kung ano ang sinabi ni Jesus, yun din ang dapat na plataporma ng ating buhay. Hindi tayo dapat gumagamit ng mararahas na salita o mga pagkilos, pananakit sa kapwa na marahas, emotional harm, physical, o anumang uri ng mararahas na pagkilos ng tao laban sa kapwa-tao.
At nagbababala din ng Panginoon na totoo, maraming asong gubat sa ating kapaligiran. Sa panahon ni Jesus, ito yung mga iskriba, mga pariseyo na wala nang ginawa kundi maghanap ng butas upang ipapatay si Jesus. Yan yung mga asong gubat. Yan din yung mga tao ngayon sa ating panahon wala nang ginawa kundi magmanman sa mga kalaban na magiging banta maaaring sa kanilang kasikatan, sa kanilang kapangyarihan, o sa kanilang kayamanan. Kaya binabantayan nila ito dahil sa oras na sila ay makakita ng mga butas upang paratangan at isakdal o patayin ang mga to, gagamit sila ng dahas. At ito ang sinasabi ni Jesus ngayon sa atin. Dahil meron siyang sinasabi sa kahuli-hulihan ng Ebanghelyo na sa paghukom, higit pa ang daranasin ng mga taong ito na hindi tumanggap sa mabuting balita kaysa sinapit ng mga tao ng mga taga-Sodoma dahil naging kasumpa-sumpa ang bayang ito. Ang lugar na to, nagkaroon sila ng matinding parusa. Pero higit pa raw sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora ang sasapitin ng mga taong magtataksil sa mabuting balita. At ito'y pinapaalala sa atin dahil kumisan nagiging kalakaran kumisan yung mararahas na pananalita, lalo na sa social media. Walang patumangga ang ating pagkukutyaan sa isa't isa na inaalipin na pala tayo ng matinding galit o puot sa kapwa-tao. At yun ang hindi maganda sapagkat kapag may puot ka sa iyong buhay, karaniwan yun na ang gagamitin mo kahit kanino, kahit hindi kalaban dahil meron kang puot, napoproject mo ang puot na ito maging sa mga taong wala namang kinalaman sa iyong pagkapuot. Kaya mga kapatid, mahalaga tayo palaging nakakabit sa salita ng Diyos na ito at kay Kristo, nakaugnay palagi sa Kanya upang huwag tayong mabulid sa matinding mga tukso at tayo maging marahas sa ating kapwa, lalo na sa pagsasakatuparan ng ating mga gampanin sa araw-araw na sadyang misyon na natin sa buhay.